Lately nga lang bumili ko ng Epson 5290 at 11,000 ko lang to nabili at kaya nakikita nyo bumili na rin ako ng mga biscuit para kakainin ko to pagka medyo nagugutom tayo habang nagka-craft. At eto na nga, unbox na natin yung nabili natin na Epson 5290 at ang kinagandahan talaga nito kapag ka sa mismong authorized seller ka bibili ay meron siyang resibo at walang dagdag yung presyo. Hindi kagaya dun sa mga nagbablog na nang-exploit na overpriced printing channel kapag ka nanghingi ka ng resibo doon, dadagdagan yung presyo na binili mo. At nakikita nyo naman kumpletong-kumpleto, ito yung free na ink niya at talagang tunay na free yan at yan lang yung gagamitin natin. Syempre una natin gagawin dyan, tanggalin muna natin dito sa box at tanggalin natin yung kanyang tape. So malalaman nyo talaga na brand new yung inyong mga printer dahil dito sa mga tape na kulay blue na ganito. At talagang fresh na fresh siya. Binili ko nga pala to sa Silicon Valley. Ayan yung pangalan ng shop. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Kung gusto nyong bumili ng Epson 5290 na nagkakahalaga ng 11,000 lang. At mabibili nyo naman ito ng halagang 18,500 kung gusto nyong swerte. Doon kayo bumili sa number 1 printing overpriced channel. Sabi kasi nila swerte daw yung mga printing products doon sa number 1 overpriced printing channel. Pero kailangan mo nga lang munang magpauto ng 5,000. So mabalik na nga pala tayo dito sa unboxing natin. Ilalagay natin dito yung mga ink. At eto nga pala yung kanyang power cable, isasaksak nyo lang yan sa likod. Napakadali lang naman isaksak niyan, hindi nyo na kailangan ng tutorial. Eto rin nga pala yung RJ11, ginagamit yan kung gagamitin nyo yung kanyang capabilities para sa PAX. Pero halos wala naman ang gumagamit ng PAX. At eto binuksan ko na nga pala siya, ganito siya mag-initialize kapag unang bukas pa lang. Antayin nyo lang yung loading na yan and then makikita nyo dito, seselect kayo ng language. Siyempre, select nyo lang yung English. Etong smart panel naman, click nyo lang yung no. Ayun yung kung gagamit kayo nung sa application. Pero, i-click nyo na lang muna yung no doon. Tapos, siyempre, select nyo yung Philippines dito, date format. Bahala na kayo dyan kung ano yung ilalagay yung date format. Basta dito sa set date, make sure lang na tama yung date na ilalagay nyo dito. Kasi ito yung lalagay sa kanyang pinakaunang print, sa kanyang test print kung kailan kayo unang nag-print dyan. So ayan, sa oras kahit ano na yung ilagay nyo dyan. And then antayin nyo na lang tong mag-loading. Eto nga pala no, ilalagay na natin yung original ink dahil original ink lang yung gusto kong gamitin dito. Pang print ko lang siya ng documents and then konting mga picture. Ayan. So kaya nga pala ako bumili ng 5290 kasi in-upgrade ko yung aking 3110 para meron na akong long na photocopy, Xerox, and then yun nga yung pag-scan. Ito nga pala sa part na to, start initialization, click nyo lang dito yung start or pagka pinindot nyo yung okay, lalabas naman tong mga guidelines na to. At tandaan nyo, no, kapag ka naglalagay kayo ng ink dito sa mga ganitong printer using original ink, wag na wag nyong pipisilin habang naglalagay kayo ng ink. Basta isalpak nyo lang yung ink doon, automatic na magre-refill ng ink yan. So dito no, pinindot ko kasi yung okay para maipakita ko sa inyo kung ano yung lalabas dyan. Para umalis kayo dito sa settings na to, i-click nyo lang yung back at pindutin nyo yung pinaka proceed na button. So ayan no, yung start button, pindutin nyo lang yan para mag-ink charge na. So inuulit ko no, i-click nyo lang yung back para makabalik dun sa home and then click mo yung start. Eto mag-ink initialization na siya. So mapapansin nyo no, humihigop na ng ink at once na matapos nga itong ink initialization ay pwede nyo nang ilagay din yung natitira na ink dun sa inyong mga bote kasi hindi nyo maisasagad yon kapag ka bagong salang pa lang. So kailangan muna mag-ink charge. Eto no, nakikita nyo na initialization complete, isasalang ko na yung mga ibang ink doon mamaya-maya. Pero ito makikita nyo dito, align the printer head. Kahit i-click nyo yung adjust later or kahit sundin nyo na lang to, kinlik ko yung adjust and then mag-print tayo ng nozzle check nya para makita na natin agad yung kanyang quality or dapat kumpleto yung kanyang nozzle check. So naglagay lang ako ng A4 dito, pwede ring short, pwede rin long, nasa sa inyo. So antayin lang natin dito mag-print para makita natin kung gaano ka-quality yung una niyang print. At inuulit ko no, yung natitirang ink dun sa inyong mga bote, ilagay nyo na lang dito once na complete na yung inyong ink charge. So ito yung pinaka first print niya, kumpletong kumpleto, walang bungi yung nozzle check at wala pa tayong napiprint kahit isa.
And then, subaybayan nyo lang tong video na to, i-install natin to sa computer. Dito naman sa part na to, click nyo lang yung no dahil wala namang bungi yung ating nozzle check. Dito sa print alignment, kahit click nyo lang yan later. At nandito na nga tayo sa aking desktop, isinalpak ko na sa computer yung ating Epson 5290. Download na natin yung kanyang drivers. I-google nyo lang yung Epson 5290 para mapunta kayo dito. I-select nyo yung inyong ginagamit na operating system dahil ang gamit ko Windows 10, pinili ko yung Windows 10 64-bit at ida-download ko na yung kanyang printer driver. Click nyo lang yung download dyan. So for sure naman alam nyo na itong gawin kung meron na kayong dating printer, pero kung baguhan lang kayo, sundan nyo lang to, napakadali lang naman yan. Double click nyo lang yan. Eto, kahit i-check nyo or i-uncheck nyo, okay lang yan. Basta pindutin nyo yung 5290, click OK. Sundan nyo lang yan, napakadali lang naman yan. Kahit hindi nyo nabasahin yan, basta sundan nyo lang. So dito sa part na to, antayin nyo lang mag-loading. Tapos may lalabas dyan kung anong gamit yung connection. Ako kasi ginamit ko yung kanyang wire connection. Kaya papalitan ko yung dito. Kasi itong Epson 5290 pwede kayong gumamit dito ng Wi-Fi kahit wala kayong computer, pwede. And then dito maglo-loading to, kailangan ma-detect nung printer yung inyong computer or kailangan ma-detect nung computer ninyo yung inyong printer, pero pwede nyo siyang i-manual. Ayan, sinelect ko yung kung saan siyang port nakalagay. At syempre i-install ko din yung kanyang scanner. Kahit na meron kayong existing na scanner na software, kailangan nyo pa rin i-install yung scanner na itong 5290 dahil dati 'di ba meron akong 3110, kailangan ko pa rin i-install itong 5290 na scanner niya. Magkahiwalay kasi yon. Ito no, nakikita nyo naman yung scanner ko dito. Meron na akong dating naka-install pero magi-install pa rin ako ng Epson Scan para naman sa 5290. Ayan, i-run as administrator ko lang yung din-download ko na driver. Sundin nyo lang din ulit to kung ano yung mga ginagawa ko dito. So yung speed nga pala ng pag-i-install dito, nakadepende yan sa mga specs ng computer nyo. Kung mga low specs yung mga computer nyo, medyo mabagal yung pag-i-install. Pero okay lang yon, antayin nyo lang naman yun. So ayan, so far so good. Ito na, na-install ko na. And then, ayun na, pwede na ako mag-print, pwede na ako mag-scan. Sana natutunan nyo kung paano i-install, paano maglagay ng mga kung anik-anik. Ayan, no? So, yung Epson 3110 ko nga pala na i-dispose ko na. Salamat sa bumili. At sa mga susunod na buwan, siguro bibili ulit ako ng Epson 121 dahil medyo lumalakas na ulit yung sublimation printing or yung mugs printing. Pagka medyo sinipag tayo, no, kapag medyo konti yung mga customer, magagawa tayo ng tutorial noon. Hindi kasi ako nakakagawa ng tutorial kapag sobrang dami yung paggawa. Hindi ko masyado maisingit. So dito, sinasampulan ko kayo yung sa scan. And then sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano mag-scan gamit yung kanyang automatic document feeder para makapag-scan ng long. Antayin nyo na lang, no? So dito na natin tatapusin tong vlog natin. Like, share, and subscribe. At inuulit ko, wag magpapauto kay Idol Rappi dahil sobrang mahal dyan, animal. Bye-bye! Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.